Ngayong araw nga na ito ay umuwi ako ng Mindoro para umattend ng kasal ng aking brother. Para walang hassle, agad akong nag-book ng ticket sa online dito sa Fastcat. Pero pagdating sa lugar, pinakita ko na kaagad yung nakabook kong ticket. Pero pinapila po ulit tayo doon sa regular na pilahan. So parang wala ring silbi ang mag-book ka ng ticket online kasi ganun din ang proseso. Pipila ka rin sa kanilang ticketing booth kasabay ng mga maraming pasahero. Sa akin nga, halos 1 oras akong nakapila sa ticketing booth nila sa Katiklan. Alas 3 din ng hapon ang alis dapat ng barko. Pero alas 4 pasado na kami nakaalis. Madalas ganito ang nangyayari sa Fastcat. Hindi rin sila nagpapaliwanag sa mga customer kung bakit sila nadidelay. So ayan, kahit late na ako ay nakarating ako sa bisperas ng kasalan ng aking brother. Ayan, busy-busy na mga nagluluto pero may mga luto na talagang pagkain. Tapos nagkaroon na ng sabit-sabit ng mga pera. Ito kasi ang tradisyon dito sa amin sa Oriental Mindoro. Kapag kabisperas, mayroong sabit-sabit ng pera. Noon, tinatahi yan ng pardible o tinutusok na pardible. Ngayon pala, high-tech na, pinapasok na sa dumidikit na plastic. Pagkatapos ay sasabit mo na lang sa tagbabae or taglalaki, depende kung saan ka. Pero itong kuya ko, abay, mga barya-barya ang isasabit. So baka hindi ito didikit. Ipaprank niya lang pala si Glenn pero ito pala ang tunay na isasabit niya. Wow! Matapos ang sabit-sabitan ay binilang na nga ang perang kinita nila. Umabot ito ng halos 89,000 pesos. Habang hinihintay nga matapos ang pagbibilang ay tinawag kami isa-isa para magkaroon ng mensahe. Pero hindi ko na maipaparinig ang mga mensahe nila dahil may background music. Makaka-copyright tayo dito sa YouTube. Kinabukasan nga ito na ang araw ng pagkakasal dito sa bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro.
Pwede naman. At ngayong hapon, sa inyong pagtataling puso, sa inyong kasal, kayo rin ay magiging halo-halo sa isa't isa. Ang halo-halo, hindi lamang yelo ang kailangan. Ang halo-halo, hindi lamang gatas ang kailangan. Ang halo-halo, may iba't ibang sangkap para ito'y masarap. Nakakain na ba kayo ng halo-halo? Magpadala kayo ng halo-halo dito. So, minamahal na mga kapatid, nasabi ko nga Glenn at Marisa, na tila ba sa pagsasama, kailangan may halo-halo na kasama. Ano ang ginagawa ko na sa halo-halo? Mix it well. Haluin. At sa inyong pagsasama, bilang ngayon ay tatanggap ng basbas ng Panginoon, dapat hinahalo niyo ang inyong buhay pag-aasawa na may pagmamahal na tapat at totoo. Yun ang unang dapat na makitang sangkap sa inyong pagiging mag-asawa, dahil ang buhay nga naman ng pag-asawa ay hindi yung tahimik, hindi yung walang problema. Halo-halo karanasan ang inyong pagsasaluhan. Kaya dapat haluin ninyo ng mabuting pagmamahal ang inyong pagsasamahan para lumang mangyari, dito kayo hahawak sa isa't isa. Yung mga katagang mahal kita, ano man ang mangyari, tayong dalawa hanggang sa dulo, hindi ba? At iyon ay inyong panghawakan. Sino ba sa inyo ang mahilig magsabi, I love you? Sino? Si Glenn? Anong nasabi mo? Wala. Grabe naman si Marisa. Kaya ngayon kayo'y magiging mag-asawa at pinagsama ng Diyos. Sana kayong dalawa ay magsalo sa pag-ibig niya. Kaya dapat ngayon, Marisa, tutumbasan mo na I love you ang bawat katagang binibitiwan niya para sa iyo. Huwag ngiti lang. Pag sinabi, Glenn, I love you lang, ngiti ka lang. Huwag ganon. Suklian mo rin para kayo'y nagsasalo sa buhay pag-aasawa. Ikalawa, kung hinahalo ito ng pagmamahal, di ba? Ito'y binubuhusan at nilalagyan ng gatas. Sana buhusan niyo ang bawat isa ng katapatan, hindi pagdududa. Buhusan ninyo ang inyong pagsasama ng trust para naman anumang mangyari, kayo pa rin hanggang sa wakas. Hindi madali ang inyong pagsasamahan. Sabi ko nga, may element of joy, pero may element din ng disagreement. May element na panatag, pero may element na tila ba parang kayo kinakabog sa isa't isa. Kaya sa lahat ng elementong ito, huwag kalimutan, katapatan, ipalasap sa isa't isa. Sino ang mahilig magselos sa inyong dalawa? Pareho kayo? Si Marisa mas matindi magselos. Talaga naman, ha? Ano kayo selos kayo? Nagsiselos dahil ano? Sa work niya,
Ay, huwag mo na pagtrabahuin, pare mo na magselos. Yun naman pala eh. Mahirap ito. Kaya pag nagtrabaho ng malayo-layo si Glenn, baka maya-maya kabuntot na si Marisa. Yung katapatang iyon ay napakahalaga. Yung katapatang iyon huwag mawawala sa inyong pagsasama. Yung katapatang iyon huwag itapat sa pagdududa dahil sa inyong mag-asawa pinanghahawakan ang katapatan bilang sangkap ng inyong samahan. Kaya Glenn at Marisa ngayong hapong ito, tandaan, magiging masarap ang pagsasama kung hahaluan ng pagmamahal at kung bubuhusan ng katapatan dahil kung ano ang mangyari, panatag ang kalooban. At masasabi mo sa kanya, akin ka nang walang pagdududa. At masasabi mo kay Marisa, mahal kita. Iyan ay tandaan mo tuloy. Sa ngayon, sa pagkakataong ito, sana samahan kayo sa halo-halo ng buhay ng pag-aasawa ng Panginoon na sa inyo'y magpapala magpakailanman. Pakisindi po ang kandila, simbolo ng liwanag ni Kristo na gagabay sa kanilang pagsasama. Sabi niya at kung nakisa kayo sa buhay, sa pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-mulit kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon ay kusang loob na kayo lumululog sa sambayanan ito at umihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Glenn at Marisa at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan yung ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Marisa, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makisang dibdib si Glenn ay iyong pagmamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Glenn, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makisang dibdib si Marisa na iyong pagmamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Naghanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong maarugain ng mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayanang Kristiyano? Opo, Father. Minamahal ko Marisa at Glenn sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, pagkaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag yung ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal, basbasan mo din happy na yung mga lingkod na sina Glenn at Marisa. Pagindapati mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maling na katapatan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Hindi ko na nga isa-isa lahat sa mga abay, sa mga ninong na nandito pa po. At higit sa lahat, syempre, salamat po sa inyo. Yun lamang po. Okay, si Mrs. naman. Diyan ka lang, Jenner, diyan ka lang. Ito naman, narinig ang mali. Successful po itong event po namin. Alam po namin na hindi ito magiging ganito kasaya, ganito kaganda kung hindi po sa pamamagitan nyo. Sa family ko, hindi ko na po kayo maisa-isa lahat.
But I really appreciate all of your efforts po. Thank you so much po. Always trusted, love each other. Kahit anong hirap nyo sa buhay. Ang buhay nandyan lang, pero yung problema nandyan lang, pero malalang to tell that to us part. Magsama kayo hanggang katapusan ng buhay. Pagdadaraanan eh. Tapos, God bless. Yun lang po. Thank you so much. Yun nga, ang ibang mga mensahe katulad ng sa akin ay hindi nga na-videohan. So, hintayin na lang natin sa official photographer at videographer na kinuha nila Glenn. Mag-isa lang kasi akong umuwi, kaya walang magbibideo. Okay, balik to Aklan na naman tayo mga kapobre. Ang aming pamilya ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong na maging successful ang kasalan na ito. Sa aming pamilya at sa pamilya ni Maris, maraming salamat po. To Maris and Glenn, hihintayin ko kayo dito sa Boracay. Ito na nga pagdating ko dito sa may Boracay banda nakita ko yung mga magagandang tanawin at saka yung mga pwede ninyong i-enjoy habang kayo ay dito sa Boracay. Yun na mga kapobs, maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang ating munting bakasyon sa Mindoro.